Pansin. Sumakay ng bisikleta ang anak ng pinakamayamang lalaki para dumalo sa isang class reunion. Napahinto ang dalaga ng dalawang mamahaling sasakyan sa di inaasahang pagkakataon. Kapatid sila ng babae. Sila ay lubhang sikat at mayayamang presidente. Mahal na mahal nilang tatlo ang kapatid nila. Batang babae na nakasakay sa bisikleta na may dalang mga regalo sa mga kaklase. Kuya gave his luxury car to his younger sister. Hindi tinanggap ng dalaga. Gusto niyang maging maayos ang relasyon niya sa iyo. Inatasan din ng pangulo ng klase ang lahat na magsuot ng uniforme. Ayaw niyang maging masyadong komplikado ang relasyon. Ang bait mo. Malaki na ang pinagbago mo. Natatakot akong nagbago ang boyfriend mo. Hindi siya ganong klaseng tao. Siya ay nagtatrabaho ng gusto. Hindi na siya katulad ngayon. Boss siya ng isang malaking kumpanya. Hindi mo ba siya tinulungan ng palihim? Oh hey, mahal kong kapatid na lalaki. Ang lahat ay dapat na abala sa trabaho. Salamat sa pagpunta mo dito. Umuwi ang lahat at magpahinga ng maaga. Pagkatapos ng party, babalik ako agad. Nagpaalam ang dalaga sa kanyang tatlong kapatid at agad na umalis. Kara-rating lang sa hotel. Binanggit ng paglilingkod ang kahilingan ng chairman ng Brisbane Group. Kukunin nila ang anak na babae ng pamilya Jiang. Napakasayang babae. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kaisip ang kanyang nobyo. Naglalakad ang waiter papunta sa akin. Anya agad ikan-away ang kamay para ipakita na hindi niya kailangan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumiretso sila sa dalaga. Bumaba ang isang babae mula sa isang luxury car. Hello MS, Jiang. Ano? Siya si MS, Jiang. Sino ka? Ano ang pinagtataka mo? Sino siya? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Akala ng dalaga maling tao ang nakilala ng waiter. Sinabi niya na siya ay anak na babae ng pamilya Jiang. Babaeng kalbo. Kaklase ba ng high school ng boyfriend niya ang babae? Naramdaman ng dalaga ang problema. Tinanong niya kung sino ang babae. Ako si MS, Jiang. May pinadala si Hinan para sunduin ako. Hindi mo makukuha ang puso niya. Miss Jiang. Ang dalawang taong ito ay talagang galit sa isa't isa. Ninitian ng waiter ang dalaga. Unahin ng dalagang nagbibisikleta para magbenta ng mga kalakal sa kalye. Nilunok ng dalaga ang galit at pumasok sa loob. Nang mabuksan ng dalaga ang pinto sa tuwa. Lahat ay nagbihis ng eleganteng para dumalo sa party. Ang babaeng naka-school uniform lang ang dumating. Siyempre alam ng dalaga na niloko siya. Pero hindi rin siya galit. Ang ganitong uri ng kaibigan ay walang ibang kontak sa hinaharap. Hindi na kailangang magalit sa mga taong ito. Sa oras na ito, sa wakas ay lumitaw ang kasintahan ng dalaga. Nang makita niya ang babaeng sumulpot din dito. Laking gulat niya. Malaki. Mangyaring sabihin sa kanila kung sino ang iyong kasintahan ng mabilis. Ay anak ng grupong Jiang. Jiang Yuyan. Hindi inaasahan ng dalaga ang sagot ng nobyo na pinakamamahal niya. Simula ngayon, nakita niyang lahat ng tunog sa malapit ay lumabo. WHO. Ako ito. Hello mga kaklase. Lahat ay maaaring tumawag sa akin na Miss Jiang. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit Miss Jiang ang tawag sa kanya ng lahat. Hindi kaya may sariling mga anak ang pamilya Jiang. Sinabi pa ng nobyo na hindi niya alam ang kanyang lugar. Makaapekto sa kanya. Lahat ng meron ka. Nasa akin na ang lahat. Anong kapangyarihan mo para magsalita ng ganyan sa akin? Pinagtatawanan ang dalaga ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa tingin nila ang babae ay gustong umasa sa pagkakakilanlan ng lalaki. At nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, para patunayan na anak siya ng pamilya Jiang. May dalang jewelry box ang dalaga. Tiningnan ito ng babaeng ito at parang pamilyar. Ito ay isang piraso ng alahas na nawala sa kanya kamakailan lamang. Dinampot niya ang kwintas. Nandoon pa rin ang kalmo na hindi niya sinasadyang ginawa dito. Sigurado siyang ito ang kanyang alahas. Bakit nasa kamay niya? Tinanong siya ng batang babae na pangalanan ang alahas. Upang matukoy ang lahat, ang impersonator girl ay nagsabi ng ilang random na pangalan. Gaya nga ng inaasahan ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ito. Hindi nagdalawang isip ang dalaga na ipakilala ang bawat alahas. Nalaman ng kaklaseng kapitbahay ang mga bagay na iyon.
katulad ng sinabi ng dalaga. Pero hindi pa rin sila naniwala sa sinabi ng dalaga. Dahil ang impersonator girl ay naglabas ng maraming alahas. At nagbigay lang ng impormasyon ang dalaga tungkol sa mga alahas na ito. Madali din itong mahahanap. Sabi mo ito ay sa iyo. So may proof ka ba? Tama. Ang pagsasabi ng pangalan ay walang ibig sabihin. Kaya mo bang maglabas ng napakaraming alahas? May proof ka ba? Mayroon ka bang mas mahal na alahas? Naghanda ako ng regalo para sa inyo. Ang isang ito ay isang limitadong edisyon mula sa Herme. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Ang isang ito ay nabili ng isang gamer sa Chaumet, Paris. Limitadong edisyon na kwintas na nagkakahalaga ng higit sa $10 milyon na high-end na VIP. Mga kwalipikadong tao lang ang makakabili nito. Naalala ko sinabi mo minsan, ang iyong mga kasangkapan ay binili lahat sa mga stall sa kalye. Ito ay walang halaga. Iyan ay upang ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay magdusa. Sinadya kong nagsinungaling sa'yo. Ngunit ito ay malinaw na mga nagtitinda sa kalye. Kahit ang aking mga lingkod ay hindi nag-abala. Ito ang talaan ng pagbili, at ang ilan sa aking mga ari-arian. Ang circle of friends ko ay puno ng mga taong katulad mo. 9 beses sa 10, lahat ito ay mga larawang gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Kumuha ng mga larawan gamit ang mga mararangyang kotse at bilya. Nagpapanggap na maputi at mayaman. Ito ay isang lumang kasinungalingan. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Maaari mo bang malaman ito? Hindi siya anak ng pamilya Jiang. Anak ako ng pamilya Jiang. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, akin ang Jiang Group. Ako ang tunay na anak ng pamilya Jiang. Sumakay ka ng bisikleta dito. Ngunit naglakas loob kang aminin na ikaw ang anak ng pamilya Jiang. Sobrang nakakatawa. Baliw ka. May sakit ba siya sa pag-iisip? Malaki. Bakit hindi mo siya ipacheck sa mental hospital? Ano ang iyong pagpapanggap? Ikaw ang kailangang pumunta sa mental hospital. How dare you hit me? Ang lakas ng loob na tamaan ng taong nasa harapan ko. Tinamaan mo ako. Malaki. Nandyan ako para sa iyo sa nakalipas na 4 na taon. Marami akong isinakripisyo. May puso ka ba? Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang taong ayaw aminin ang iyong mga pagkakamali. Malaki. Gusto kong humingi siya ng tawad sa akin. Naririnig mo yon? Bakit hindi ka agad humingi ng tawad? Kailangan ko bang humingi ng tawad sa kanya? Hindi mo iniisip ito. Hoy ikaw, halika at sunduin mo ako dali. Kapatid ni Jiang Wanxing, tama ba? Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Ito ang makukuha mo sa panggugulo sa akin. Bakit hindi ka agad yumuko at magtapat kay Miss Jiang? Lahat ng nandito ngayon. Hindi ako papayag na may umalis. Napakayabang mo. Pinatawad mo ako. Huminto.
Hoy ikaw, ayos ka lang ba? Paano ka nakarating dito? Nasaan ang mga kapatid ko? Nasa eroplano pa sila. Hindi makarating doon sa oras. Ito yung kapatid na tinawag mo. 哥， Jiang Wanxing. Nagbanding na pala ang dalawa. Nagpapanggap ka pa rin na pinagtaksilan. Napakayabang mo. Bawal kang insultuhan siya. Itigil ang pagpapanggap. Anong klaseng babae siya? Siya ay isang mahirap na tindera. Isang bulag na bagay. Hoy ikaw. Paano mo sila gustong parusahan? Gusto kong humingi sila ng tawad sa akin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sino ka sa tingin mo? 不谢。 Hindi. Baliw ka. Jiang Wanxing, naghiwalay kami. Wag kang makialam. Huwag nang magdulot ng anumang gulo. Nasusuka ako kapag nakikita kita. Malaki. Ako ang tanga. Dapat mong tandaan. Ikaw ang nagpabiya sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tumawag ka. Tawagan ng pamilya Jiang para pumunta at iligtas ka. 我怎么可能叫人来？ MS, Jiang. Mangyaring tumawag ng isang tao upang iligtas kami. 我倒要看看你们叫来谁。 Tatay, nabiyuli ako. Mangyaring magdala ng isang tao upang iligtas ako ng mabilis. Ano? Huwag kang matakot. Malapit nang dumating si Dad. Hahayaan kong magbayad ang taong nangaapi sa iyo. Jiang Wanxing, malapit na ang iyong kamatayan. Sino ba talaga si Jiang Yuyan? Anong nangyari? Ang dati niyang apelyido ay Zhang. Hindi siya anak ng pamilya Jiang. Upang iligtas ang Panginoon, ang kanyang ina sa kasamaang palad ay namatay. Mukhang nakakaawa ang tatay mo sa kanya, kaya inampon niya ito bilang ampon niya. Bakit hindi ko narinig ito? Nagpalit siya ng apelyido. Ayaw ng amo sa ugali niya. Pinapanta siya ng amo sa ibang probinsya. Matagal nang kinalimutan ng lahat ang taong ito. Kaya naman hindi siya binanggit ng mga tao. Kaya ganon. Yan ang tatlong luxury cars sa mundo. Makapangyarihan talaga si MS, Jiang. Anak-anak siya ng grupong Jiang. Hoy ikaw, hindi ba yan ang sasakyan mo? Dumating na ang katulong na inimbitahan ni Jiang Yuyan. Magsisimula na ang palabas. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na maging matapang. Maglakas loob na hawakan ang anak ni Jiang. Ako ito. Kaibigan. Miss Jiang. Tama. Siya iyon. Binubuli niya ang iyong young mistress. Dapat mong tulungan siyang maghiganti. Butler Zuong, kausapin mo siya. Paano kung guluhin ko ang aking pamilyang Jiang? Actually gusto ko din malaman. Ano ang magiging kahihinatnan ng pagkakaroon ng gulo sa pamilya ni Jiang? Siyempre, hindi mapayapa ang buhay. Pinaka-spoiled ako ng tatlo kong kuya. 我的， Isang salita lang mula sa akin. Malamang mawawala ka sa mundong ito. Malaki. Kung gayon maaari mo bang tawagan ang tatlong amo ni Mr. Jiang dito? Ang aking kapatid ay may maraming gawain araw-araw. Hindi sa bansa. Talaga. Pero kaya ko. Hanggat maaari mong tawagan ang tatlong young masters ng Jiang family dito. Lumuhad ako at sasambahin ka agad. Sige. Ganun ka na ba talaga ka-hopeless?
哎呀， Gusto kong makita kung paano mo tinatawag ang mga tao. Kailangan ko lang ng 1 minuto. Huwag magsalita kahit 1 minuto. Bibigyan kita ng 1 pang oras. 3、2、1。Tingnan ko kung sino ang naglakas loob na hawakan ang pamilya ko, Jiang. 完了，我一定会被拆穿的。 Ang 3 Panginoon ng pamilya Jiang. Dumating ba talaga sila? Kaya siguro, si Jiang Wanxing talaga ay si Miss Jiang. Imposible, hindi ako naniniwala. Hoy ikaw. Bakit ka nandito? Oh， Pumunta ako para makita ang boyfriend ko. Wanxing. Ayos ka lang ba? Hoy ikaw. Ikaw at si Jiang Wanxing. Ano ang isang relasyon? Ang aking relasyon. Maaari mo ring relasyon. Maaari mo ring itanong kung bakit. Maingat mong hawakan ang iyong bibig. Sinabi ni Jiang Wanxing na siya si Miss Jiang. Ito ay totoo. Tinatanong mo ba ako? Ibaba mo silang lahat. Dapat mong turuan sila ng leksyon. Magmadali kayo. Yuyan. Tulungan mo ako. Yuyan. 3 Panginoon. Yuyan. Bakit ka nandito? Hoy ikaw. May problema ka ba? 不是真正的小姐。 Siya. Pinaghihinalaan ko na nagpanggap siyang anak ng pamilya Jiang. Nakuha ko na. Umalis ka muna. Hahawakan namin ang lahat. Yuyan. Minsang iniligtas ng nanay mo ang buhay ko. This time, hindi na kita ibibilad. Kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin. Naiintindihan ko kuya. Huwag mo akong tawagin kuya. Hindi ka karapat-dapat.